At kaunay sa naging inspeksyon ng Bureau of Customs sa ilang luxury car ng pamilya Diskaya, kasama natin ngayon live si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Iganan sa ating mga kababayan. Nagulat ka ba na bagamat sinabi ng mga nitong si Sara Diskaya sa Senado, 28 yung luxury vehicle sa kabila sa Panay may 40 mahigit. Ang dinatnan nyo, 2 lang. Tama po. Actually, 12 yung na-intelligence gathering work namin. Ano? Kaya hindi na namin binuo yung impormasyon doon sa 40 dahil magtatagal. Dahil kailangan mag-apply kami kagad. Pagsimula kami ng trabaho nitong Martes. So pagdating nga doon, sa halip na at least 12 yung makita namin, 2 lang. Subalit, nagbigay po tayo ng malinaw na payo o tawagin na natin babala na yan naman po ay mahuhuli naman namin yan talaga. Nakapagtulungan naman po sa amin ang bagong pinuno ng HPG, Highway Patrol Group, si Colonel Hans Marantan, kaibigan ko naman yan, natutugisin naman namin to. Kaya nung gabi, ang magandang balita naman. Nagbalikan daw eh. Dapat naman, di ba? Kasi hindi rin naman nila magagamit sa kalye yan dahil pauhuli namin yan eh. At lahat ng tahanan o lahat ng meron silang official addresses, apply ko yan ng search warrant. So, sisikip din naman talaga yan para sa kanila. At kung ang sinasabi naman po ng pamilya Diskaya at lalo na ng kanilang abogado na malinis naman po yung mga papeles sila, nagbayad sila ng tama, natural lang, di ipakita nila yung mga sasakyan na hindi na magtagal at ipakita nila sa amin yung mga pinagbayaran lang. Ngayon, ang nandun na po sa ating kustodiya, bali 14 na. Yung nasa 12 naming in-apply, may nadatnan pa kami doon 2. So, 14 na. Higit pa doon sa ating in-apply na 12. Pero igan, hindi po tayo magtatapos dyan. Ano? Dahil sila na rin naman na nagsabing 28 yon. So, at the minimum, 28 yung hahabulin namin. Pero again, hindi rin umititigil doon dahil baka more than 28 yun. But to be fair, 80 raw, sabi sa LTO. Yun nga po. So, hindi naman kami titigil doon. Pero ano talaga yung tinutumbok natin? Ba't kailangan nating masilip, no, yung kanilang mga mamahaling sasakyan kung ito ay nagbayad ng tamang buwis? Tama ba? Yung tungkol kung saan galing po yung pinambili doon. Baka yung pinambili doon. Yun sa kabuuan po kasi may pinag-utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos through Secretary Ralph Recto na tingnan namin yung kabuuan ng problema. No? So kasama namin ng BIR, BOC at iba't iba pang ahensya upang pagtulong-tulungan namin na makatulong doon sa nangyayaring investigasyon na ngayon. No? At na matigil na rin itong malaking problema na to. So sa parte naman ng BOC, ang aming interest is kung nagbayad ba talaga ng tamang buwis at kung walang naging paglabag doon sa mga tinatawag nating specific anti-smuggling provisions ng Customs Modernization and Tariff Act. Pwede ba natin sabihin lahat ng yan nakikita ngayon natin dumaan sa customs o hindi? Dumaan po, kaya hindi rin kami titigil. Kung makikita namin na ang paglabag po ng batas ay meron po kaming mga kawani o kasamahan na nakisali doon, titignan din po natin yan. Na meron ang Diskaya, may kausap din sa BOC para mailabas itong mga luxury vehicles na ito. O kaya, kung talaga naman binili lang nila yan sa kanilang mga dealers or meron silang pinagkuhanan po ng mga sasakyan, tatawid po yung investigasyon namin mula sa Diskaya family papunta dun sa dealers. At yung dealers, titingnan din naman namin ang records niyan sa BOC. May paraan po para malaman po natin yan. Nagkausap na ho ba kayong personal nitong Diskaya na mag-asawa kaugnay nitong mga luxury vehicles, Commissioner? Hindi po. Ang umarap sa amin kahapon yung kanilang compliance manager. At sa compliance manager namin nila ipinarating yung sinabi ko nga sa kanilang, ibalik na lang nila yan, isurrender nila voluntarily upang hindi pa sila upang makapag-focus na lang sila doon sa mga problema nilang hinaharap sa construction. Kailan po malalabas ang Bureau of Customs yung resulta? Ang deadline na binigay ko doon sa aming team until next week, dire-diretso kami. Yung 12, kaya naman yan this week, ano? But kung may madadagdag pa, they have 1 week each for every batch of apprehensions. Ano mangyayari kunyari? Napatunayang illegal yung iba ron, kukumpiskay nito ng BOC? Ganun po. Hindi lang po sa illegal, ano? Meron kasing threshold po yung ating dapat bayaran sa customs. Ano? Kapag ang iyong hindi binayaran ay lumampas ng 20%, yan ay pwede nang kumpiskahin ng gobyerno yan. So magiging government property yan.
So seizurable na po yun. May proseso po yan, yung tinatawag naming seizure proceedings. Habang ginagawa po yun, wala na po sa kanilang, wala na po sa may-ari, original na may-ari, yun po yung mga sasakyan. At dadaan na yan sa pwedeng sirain o ibenta uli? Legal options po yung sirain, pero habang ako po yung commissioner, mas mamarapating ko pong i-auction ng tama. Hindi lang i-auction, ano? I-auction ng tama. Dahil sayang naman po yung halaga niyan, ano? Oo, tama. Pakikinabangan po natin. At bawal na sila ang bumili uli, ano? Babantayin po natin yan. Babantayin po natin. Okay. Pwede din pong i-donate po yun. I-donate. Sa government agencies. Ano? Okay. Pero ako po, ipapa-auction ko po yan. Isa sa mga car dealer ng pamilya Diskaya, ang Prebel Import and Export Corporation. Alam niyo, Commissioner, nasangkot na po ito last year, Sa Bugatti. Dahil sa pag-smuggle umano ng iba pang luxury car, bakit nakapagbenta pa uli ito at in operation pa rin ito? Tama po. Again, di naman po alibay, no? Kauupo ko lang po, no? Pinareview ko na ho lahat po na nagkaroon po ng paglabag po o nagkaroon ng involvement do sa mga naiulat ng mga smuggling cases or attempted smuggling, yung brokers, consignees, dapat automatic blacklisted na ho yan. Ano? Kaya lang may dinatnan po ako na pending. May customs memorandum order po kasi na hindi po automatic yon. So kaya pinababago ko na po yan. Dapat automatic kasi yan Okay. Dapat automatic. Pag nagkaroon ka ng involvement, hindi ka na makapagnegosyo sa BOC. Mag-apila ka dapat. Okay. Bukod sa Diskaya, ayaw naman nating ma-alerto yung iba, ha? May mga mamahaling sasakyan din ba yung iba pang kontraktor na binabantayan kayo? Mga district engineer na balita namin, may mga mamahalin din sasakyan. At lahat ng involved dito sa Flood Control Projects Commissioner, nakabantay rin ba tayo doon? Yan po ang pinag-utos po sa atin ng Pangulo. Hindi lang kay Diskaya ngayon? Okay. Hindi po tayo nagsisingle out na sa Diskaya family lang po. Lahat po ng binanggit po ninyo, tinitingnan na po natin yan. Hindi lang po natin pwedeng pag-usapan po dito. Okay. Pwede mo sagutin na yes or no. May impormasyon din po kami na hindi lang po luxury vehicles ang pinapasok dito sa bansa natin dahil may ilang mangbabatas na rin po na nagyayabangan sa pagbili ng helicopter, Commissioner. May impormasyon ba kayo na natatanggap at baka pwede silipin nyo rin, baka ito'y nagbayad ba ng tamang duties o hindi? Actually, napag-usapan na po yan. Tinitingnan din po yan. Kapag po may violation, komplikado po yan. Subalit makakaasa po kayo na kung makapangyarihan din po yung aming masasagasaan po dyan, trabaho po namin gawin po yan. Katungkulan po gawin po rin namin yan. Okay. So hanggang helicopter muna tayo. Walang private plane. May aeroplano din po May aeroplano din po. Palala ng palala. Din natin yan. Okay. Pero kailangan dumaan sa mga proseso yan. May due process naman po. Paano kaya nakalulusot ito, Commissioner, ng walang kausap din sa inyong ahensya? Ang presumption po, hindi po mangyayari yan kung hindi po nakipagtulungan o sabuatan po yung aming sariling tauhan. Pasensya na po yung ating mga kababayan. Kung nangyari po yan, iwawasto natin yan during our time. Paulit-ulit ko po yung sinasabi, hindi ko po kaya or ang aming kasamahan, hindi ko po kayang mapatigil ang smuggling po sa Pilipinas. Subalit ang kaya po namin i-commit o ipangako, magiging napakahirap po mag-smuggle during our time. Maraming salamat, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ingat po at tuloy niyo lang po yung trabaho niyo, Commissioner. Thank you rin po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.